Ano ba ang katangian ng Iglesia ni Cristo batay dyan sa ating binasa? Bakit itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang tao para maligtas ay dapat na pumasok sa kawan o sa Iglesia ni Cristo? Tinuturo po ni Kristo na ang tao dapat pumasok sa loob ng kawan o sa Iglesia ni Kristo sapagkat ayon po mismo sa binasa natin, ang Iglesia ni Kristo po ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinag-uusapan natin paano ang tao makapaglilingkod ng karapat-dapat katanggap-tanggap sa Diyos Bakit magagawa yun ng tao, kapatid na Clouds, kung siya ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo na binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Ito po ang dahilan. Babasahin po natin sa Ebreo, sa 9:14 hanggang 15, pakinggan po nating mabuti itong itinuturo ng Biblia sa atin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay, upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Gaya nga po ng pinag-uusapan po natin, kinakailangan po ang paglilingkod ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, sapagkat ang Iglesia ang tinubos ng dugo ni Cristo at kapag ka tinubos ka, may karapatan ka pong maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang tao mula nang magkasala, nawala ang karapatan niyang maglingkod sa Diyos Kaya dapat na mapatawad. Ang mahalaga at kailangan para mapatawad, matubos ang tao ng dugo ni Kristo. Na ang tinubos ng kanyang dugo ayon sa ating binasa kanina, Iglesia ni Kristo. Kaya nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo ang karapatan po sa tunay na paglilingkod. Yun lang ba? Yun lang ba ang malaking biyaya na dulot ng pagka-Iglesia ni Kristo? Mayroon pa po. Ang mga tinawag po niya, o mga nasa loob ng Iglesia ni Kristo, ang sabi ng Biblia, magsisitanggap po ng pamana na walang hanggan. Yun ang kaligtasan po at paninirahan sa bayang banal.